Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado ng gabi. Hindi na pala araw mga idol, no? Pero araw ng Sabado pa rin. Ayan. So Saturday night mga lods, grabe naman yung mga ulan sa labas. Grabe. Kanina nag-stroll ako mag-isa na may bahang kalsada. Bumalik ako, umikot. Grabe yung traffic, baha. Hindi makadaan. Grabe, umiikot na lang kami, no? Ako lang pala mag-isa, hindi pala kami. So, ayun, nadulas pa, yari ako nito. So, ayun. Ga-update na tayo. So, gravities ang ating mga news, mga idol. So, ayan, nakita nyo naman mga Lodi, no? Ngayon, nagkakaroon tayo ng consolidation. Lalong-lalo na sa day, o yung day natin, XDC lang yung malupit. No, ayan. Itong XTC. So, normal lang to mga Lods. Consolidation to, downtrend ng konti para bumuelo, no? Sa hour natin ito na, no? Parang ganoon pa rin. Kung titingnan niyo naman kasi yung ating chart mga lodi ng ito, XRP to, no? Sige, punta muna tayo sa BTC. Bitcoin natin, ganito yung itsura mga lods, no? O ayan, so consolidation to. Ang nakikinabang at natutuwa sa mga ganitong galaw ang mga traders, no? Yung mga scalper. So ngayon ito, pwede kang magkaroon ng magandang position dito sa part na yan, mga lods. Kung sa tingin mo, nagko-conso yan dyan. Naka 1 day time frame tayo. Check nyo yung itsura nito, mga lodi, Yung pump simula dito sa umpisa sa 0.5. Diba? Kaalis ka mukha niya, diba? Oh. Andito tayo ngayon. Sa unang conso. Pwedeng ito, siguro. Sige, sabihin na natin ito yan. Sige, sabihin na natin ito yan. Nandito tayo ngayon. Magkakaroon tayo ng conso and then kasi, feeling ko talaga ito yan yung isa yan mga lods Ito yan sa tingin ko lang sa tingin ko ito yan, nandito tayo ngayon. Ayan, no? Ayan tayo ngayon, mga lodi. Ayan. Kasi itong pula na yan, ito din yan. Ayan yan, no? Oh. Diba? So, ayun lang sa tingin ko, mga idol, Pwede tayong mali, mga idol. Alam niyo naman, lagi tayong mali. Pero, ito yung aking sa tingin. So, baka humaba pa tong conso na to. Ayan. Hanggang 20 siguro ngayong next week, no? Hanggang next week. Next week kasi baka mga kalagitnaan ng next week, mga 21, ano bang araw yun? Monday pala yun, mga lods, no? So, sa tingin ko magkakaroon tayo ng mga announcement doon. May mga i-announce na malupit. So, ayun yung abangan natin. Sa ngayon, enjoy lang muna natin yung conso. Enjoy natin yung scalping, mga nagtitrade dyan. Masarap ngayon mag-trade. So, ito na. Bago tayo mag-start ng news natin, mga idol, alam nyo na, palike muna ng video natin. Pag-open nyo pa lang ng video ni Jeblo, kasi iba nag-uunahan sa comment. So, pag open nyo pa lang, like nyo na yung agad yung video natin, mga lods, no? At syempre, kung gusto nyo ng ganitong content, subscribe na kayo sa channel natin. So, syempre, mega shoutout sa nag-join sa ating channel, sumali sa membership. Maraming salamat, mga lodi, sa suporta nyo. Sa mga gustong sumuporta, ano lang naman yun, butal lang sa inyo yun. Mag-join na kayo dyan sa ating channel, mga lodi. Katabi lang ng subscribe. So, ito, bago tayo mag-crypto news, magte-trending news muna tayo. Grabe. So, ito, Japan. To its companies in Taiwan. So, ito yung message ng Japan sa mga company sa Taiwan na puro mga Japanese. No? Kumbaga, doon sila nagtrabaho. Nagtayo ng company sa Taiwan. So, ito yung message ng Japan sa kanila. If China invades Taiwan, Japan says its companies are basically on their own when it comes to getting employees out. So, wala silang magagawa. Ayun yung parang sinabi dito ng Japan. Kapag in-invade kayo, pag in-invade yung Taiwan, yung mga citizen namin dyan, ng mga dyan nagtayo ng company,
bahala kayo, no? Hindi namin kayo matutulungan. Parang ganun yung sinabi ng Japan dito. Bahala kayo sa sarili nyo, ha? Because Japan doesn't officially recognize Taiwan, its military can't help evacuate anyone without permission from a government it doesn't see as real. So kasi parang hindi daw nila kinikilala yung Taiwan, mga lodi. Ang alam nila kasi China din yun, parang ganun, di ba? So labas sila, mga lods, no? So hindi nila matutulungan yung kanilang mga citizen. The warning has scared off Japanese investors. No, syempre matatakot ka talaga dun kung ikaw nandun, Japanese ka, sandung, uy, wala raw silang pakialam sa atin pag nagkaroon ng invasion dito in China. While US and UK companies are pouring money in, like it's a clearance sale. Ayan, no? Siyempre, US, UK, ano yan eh, may pakialam yan eh, mga lodi. So, if you're a Japanese isek in Taiwan, maybe start googling emergency exit plan. Grabe naman si Japan doon, mga lodi. Parang nalungkot ako ron, ha. Isa pa naman sa mga gusto kong puntahan is Japan. Marami na akong mga tropa na nagpunta sa Japan. Sinasabi nila na sobrang solid daw doon, mga idol. Kumbaga, kung magkakaroon ka daw ng mga destination, kumbaga, kung maglilibot ka sa mundo, ihuli mo yung Japan kasi ayun yung pinaka parang maganda. Kapag dauna ka sa pinakamaganda, baka pag pumunta ka sa mga ibang lugar, baka yung pangit naman nito, sa Japan na lang, ganun. So, kailangan, sabi ng mga tropa, Yagi, unahin mo muna yung iba bago ka mag-Japan. Kasi pag nagpunta ka na-experience mo na yung Japan, mapapangita ka na sa iba. Ngayon yung sabi, ha, hindi ko sinabi yun. Kwento lang sa akin yun. So, ayun, mga lods, no? Grabe si Japan. Robot that can grow. Wow. Robot that can grow, heal, and steal parts? Yeah, that's real now, sabi mga lodi, no? Scientists just made robots that can fix themselves, grow new limbs, and grab parts from other robots like its futuristic junkyard buffet. Mga lodi, no? They're calling it robot metabolism, and it means machines could survive without humans babysitting them. So kahit na walang tao, makakasurvive yung mga robot na to kasi parang silang virus. Nangangain lang sila ng mga parts. Ang kulit na ito, ha. These robots can link up like magnetic Lego and even use new limbs to move faster like they're leveling up mid-mission. So habang nakaka-adapt sila, bumibili sila or lumalakas sila depende sa nakukuha nilang parts. Nako, grabe naman to. Naalala ko yung Akira na movie na anime, mga lodi, no? Parang gluton yung robot na to, ha. Great news from space mission and disaster zone. So, dun sa mga genre na yun, pwede sila ron sa space, 'di ba? Sa space pwede sila, syempre sa mga disaster zones. Pero slightly terrifying news for anyone who's seen Terminator. O kaya nga, napanood nyo na ba yung Terminator? Ay, hindi, meron ako napanood na parang ganito yung sa MIB, Men in Black. Yung babae, yung bigla nilang nagagaya niya kung sino-sino. So, grabe na yung mga invention ngayon ng mga scientists, mga idol. Diba? So, ito pa nga, oh. German robots are taking over shipbuilding in Korea. Ayan yan, puro robot na tayo ngayon. Despite owning Boston Dynamics, Hyundai picked German robots to weld their ships. Numerous humanoid robots are now being tested at Korean shipyard to make shipbuilding faster, safer, and way less human. So mga welder, nako, patay tayo dyan, mawawalan ng trabaho yung mga welder na Pinoy. Diba? Kasi yung mga welder, mga lodi, importante yan. May mga course pa nga yan sa mga vocational course, welder, diba? Mas nag-apply sila ibang bansa. Nako, mukhang mapapalitan na yung mga human sa pag-welding. Taragis yan, no? May trabaho na naman na nawala dahil sa mga robot, They're aiming for full robot welders by 2027, which means your next cruise ship
might be built by literal metal dudes. Houston Persona AI is also getting in on the action, helping robots learn how to weld like pro. Grabe, mga idol. Maganda to, technology advance, no, sa innovation. Kaya lang pag nangyayari nga yung mga ganito, mga lodi, maraming naapektuhan, no. So mawawala ng trabaho yung mga welder, 'di ba, mga idol? So ganoon din. Ganoon yung talagang mangyayari sa future natin. Kaya mag-isip-isip na tayo. Ito, isa sa mga pinakamagandang news ngayon. Grabe to. Scientists just flipped the switch that might unblind people. Nako. No, yung curse na nga kunyari pinanganak ang bulag, nako, hindi na ano na 'yon. Maaaring mawala na 'yon. Mga lodi, yung sumpa na 'yon. No, pag naayos o na perfect ng South Korea to, mga lodi, no. Turns out your eyes might know how to heal themselves. They're just been blocked by a protein named PROX1, acting like a cellular pan police. Scientists in South Korea shut it down in mice, and their vision cells started regrowing for 6 months like it was no big deal. So tinesting nila sa mice muna, no? So ganun, naging okay, mga lods, no? Humans can't do this yet. So ngayon, hindi pa ngayon, syempre parang piniperfect pa nila. But if this holds up, we're talking real curse for blindness, no? Not sci-fi. So ito, kapag ito nangyari, nako, napakaraming mga tao ang matutuwa, mga idol. Sobrang solid, no? Pag ito nangyari, wala na yung ganun. Wala na yung mga bulag-bulag na yan. Wala nang ganun. Di ba? Hindi kayo mabubuo. Kahit na ipanganak ang bulag, pwede na nilang ayusin yun. May gamot na, parang ganun. Yeah? So, napakalupit niyan, mga idol, no? Ang ganda. Good news yan. So, ito, update tayo sa Lovers in Paris. So, update tayo dito, After a viral kiss cam moment at Coldplay concert, tech company Astronomer put CEO Andy Byron on leave and launch a formal investigation. Grabe na, no? Astronomer says no employee, including HR head Alisa Stoddard, were in the video despite online speculation. The board says more details are coming. So, grabe yung nangyari, no, sa sa sitwasyon na to. Sobrang nag-trending to, mga idol. So, yung mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo, lahat ng kakilala nyo, nalaman yung nangyari na skandalo na to. Mga lods, naapektuhan yung trabaho mo, naapektuhan yung pamilya mo, dahil lang natutukan ka ng camera. Sa akin, ang pinakamay kasalanan nito yung cameraman, eh. Siya yung may sala ng lahat, mga idol. Yung cameraman, sisihin mo yun. Grabe. Nakakalungkot na. Hindi mo alam kung matatawa ka o malulungkot ka, eh. Sabagay, kasalanan naman nila yun. Nakayapid sila, eh. Mga lods, ibig sabihin, hindi sila loyal. So, hindi ko naman sinasabing deserve nila yan. Pero, yung kumbaga yung yung awa mo, mawawala kung alam nila na kasalanan yung ginagawa nila. Although, nakakaawa pa rin yan sila, mga lodi. Kasi syempre nasira yung pamilya nila. Sa ngayon, kung makikita natin tong dalawang tao na to, malamang stress na stress to, mga idol. Hindi katulad ng dalawa na to. Nakita ko lang to, So natawa ako dito kasi yung capture yung caption, yung isa sa mga kanta ng Coldplay, yung Fix Me. Tama ba? Fix Me. Fix You. Fix You pala, Fix Me. Yung when you get what you want but not what you need. Yun, eh. Could it be worth? Hindi ko alam kung tama yung ko, So, natawa lang ako dito. Taragis ko. Sino mang gumawa nito? Isa kang alamat. Mga idol, no? Tawan-tawa ako dito, mga lodi. Imagine, ganito pala talaga yung nangyayari, no? Ginagawa lang nila yon para hindi sila paghinalaan. Huli kayo, yari kayo ngayon.
So mag-update na tayo, taragis kayo. So ito, unang-una, nako, eto na naman. Kasi kung may makabasa na ito na naman, syempre, taragis yan, malulungkot. Hala, grabe, baka hindi mo ano yung XR, yung Ripple, wala na, kalaban na nila, bangko. Sabi dito, Ripple and Circle face pushback from top US banking associations. Grabe, patay. Patay tayo dyan. The page they didn't want you to see. Sabi, big banks are sounding the alarm, calling Ripple's banking move risky, unclear, and a threat to the system. Crypto versus TradFi is heating up, mga idol. So, malamang matatakot talaga sila dyan dahil kakainin sila ng buhay ng Ripple eh. Lahat ng mga bangko dyan, di ba? So, sabi nga dito mga Lodi, this is bullish and not bad news. Sabi, of course they're scared. Ripple is about to eat their lunch. O, ayan mga Lodi kasi nga, nag-apply din ng maging bangko yung Ripple, di ba mga Lods? So, kaya nga sinasabi ko next week baka magkaroon ng big announcement. So, wala ito lang 'yun, para nagrereklamo sila sa Ripple, mga Lodi, na syempre yung same reason kaya ayaw minsan ng tao ng innovation kasi wala silang idea, 'di ba? Parang ganoon na kunyari dati, 'di ba, kapag wala kang idea sa isang bagay, parang ayaw mo subukan, natatakot ka. So, parang ganun to mga Lods, no? Or, natatakot sila dahil talagang mawawala na sila. So, yung iba kasi iniisip, nawala tuloy yung ano eh. May sinabi kasi si ano eh, di ba? Si David Schwartz, mga Lods, no? Sabi niya, yung bangko, maganda yung pakinggan kapag sinasabi na may partner kami bangko, ganyan. Pero, bank is slow. Sabi ni David Schwartz, di ba? Hindi yung bangko yung magiging reason kung ba't maglilib ng dent siguro. Hindi bank yung magiging reason para magkaroon ng malupit na story yung Ripple o yung XRP. Hindi bangko yung magiging reason. So, iba raw. No? So, etong mga to, mga idol, yung mga ganitong balita, normal na nalalabas yan. Kasi nga, syempre, sabi ko nga mga Lods, nung dati pa na hindi kailangan ng Ripple yung bank, mga Lods. Mas kailangan ng bank yung technology ng Ripple. No? Matagal ko nang yun, hindi ko lang nasabi ulit, pero inasabi ko dati yun eh, na hindi kailangan ng Ripple yung mga bangko, mga Lods, no? Talagang yung bangko ang may kailangan sa technology ng Ripple. So, ngayon kung nasa tingin nila mayayari sila dito o mawawala sila, matatabunan sila pag lumabas talagang nag-full live na yung technology ng Ripple. Nako. So, hintayin natin to, mga Lods, no? Sa akin, good news to, hindi to bad news eh. Mga Lods, ito yung mga bad news na na mga galit sa Ripple, di ba? Kung galit ka sa Ripple, may isip mo, uy, ang lupit wala pala kayo sa bangko, galit pala kayo. Nasabi dito, reminder that XRP is a scam and won't ever used by banks. Ayun nga sinabi ko, di ba? Mas kailangan ng bangko yung Ripple, hindi nila ganun. Mas kailangan mo kami kaysa kailangan kita, parang ganun. Banks will use Bitcoin. Unang-una, okay lang, di kami gamitin kayo ng bank, mga Lodi, wala mang problema doon. At pangalawa, akala ko ba ang main reason kaya ginawa yung Bitcoin is para kontrahin yung mga traditional bank? 'Di ba? Kontrahin yan, ganyan. Tapos ngayon gusto niyo nang gamitin kayo ng bangko. Ano ba naman yan? Baliktad na, nawala na yung nyo. No, nawala na yung main purpose. 'Di ba? Kayo sa tingin nyo, mga idol, no? Pero medyo malalim-lalim yan, marami pang mga batas na marami pa tayong mga hindi alam mga Lods kasi si Brad Garlinghouse talagang lumalakad ng sarili yan, mga Lods. Magugulat ka na lang, may ina-announce na yan Lagi siyang merong tinatago. Parang he always something in his sleeves. Ano ba kasabihan sa Amerika? Basta may ganun. Meron siya laging alas na nakatago, si Brad Garlinghouse.
mga lods, no? Kaya walang problema kung galit kayo, no? Yan, tulad niyan. 'Di ba? Iniisip nila na walang scam yung XRP. Sinisip nila hindi natataas yung XRP. Di mag-short kayo, ganun yun. So, mag-short kayo ng trade. So, dahil doon may mga nag-short ng trade. Eto. Pakinggan natin mga idol pakinggan natin. These three whales on Hyperliquid are convinced that XRP has to crash back down below $2 because they're currently still holding on to their huge XRP short positions worth tens of millions of dollars. Grabe yung mga trade niyan mga idol, 58 million, 22 million dollars, 21 million dollars. Ayun yung margin nila, naka-short sila. Mga lods, no, naka-short. They're in heavy unrealized losses at yung talo nila yung talo nila mga lodi. Sa 50 million to, 'di ba? Asan na 'yun? These three whales on Hyperliquid are convinced that XRP has to crash back down below $2 because they're currently 58 million, 22, 21. Still holding on to their huge XRP short positions worth tens of millions of dollars. They're in heavy unrealized loss. So, talo na sila, negative sila ng 14 million, yung 50 million negative na siya ng 14 million. Yung 22 million, negative na siya ng 2 million. At yung 21 million, negative na siya ng 8 million. Dahil sinort nila yung XRP. At the moment, minus 14.8 million, minus 2 million, minus 8.5 million. The question is, do they know something or are they just stupid? These three whales... The question is, do they know something or they are stupid? So, yun yung sabi niya, mga lods, no? Nasa inyo. Pero ito, meron namang naglong. Meron namang naglong dito, mga idol, no? Whale just opened a $1.5 million long at 3.4. So, negative siya ngayon, Negative siya ngayon kasi 3.3. Di ba? So, negative siya. Pero, wala kasi dito yung liquidity niya. So, negative siya ngayon, pero nakalong to ng $1.5 million, mga idol, no? It's okay, bebe. It's okay. So, ayan, tayo natin kung ano mangyayari dyan sa mga trade nila. Kung eto ba is maliliquidate o ang maliliquidate is eto. Yung long, no? So, ayan. Yung mga naman to mga position trader yun. Pero kung ito ang masusunod, mga lodi, panalo yung nakalong, no? Did some XRP analysis, next stop is $29. Parabolic move incoming. Who disagrees has no idea. So, sabi niya rito, here, dito yun sa pwesto na to, Brad Garlinghouse announced that both Ripple and SEC are dropping the appeal and ending the case once and for all. No, so ito yun. So in-expect niya na magpa-pump, mga lods, no? Si Crypto Random Crypto Pal. Ayan ito sabi dito, love how he keeps raising the bar. So ito yung mga walang bilib sa XRP na naglilipat-lipat ng mga price na. Kasi nung una sabi niya, XRP is worth 50 cents lang, dami, sabi, no? Tapos, nung nag $2 si XRP, anong sinabi niya naman? This must mean XRP is stuck around $2, sad, ha? Sabi niya ganun. Tapos, nung nag $3 naman si XRP, so why isn't XRP trading above $3? Okay na. When your XRP can breach to 350, your fantasies become more weird, sad, ha? So, ganun nga yan, mga lodi, no? Yung mga hindi naniniwala dati na mag-$2 o magda-dollar, kahit nga mag-dollar lang kasi ang tagal na na-stuck ng XRP sa 0 point something, 0.1 hanggang 0.5 diba? Bago siya lumipad. So, yung mga walang believe, ayun na yan. Magsabi, hindi naman hindi mag-$1 yan. Tapos biglang nag-$1 o nag-$2. Wala na yan, hindi na mag-$3 yan. Tapos nag-$3. Wala na yan, hindi na wala itong mga to. Mga loads, no? Mga sutoy lang itong mga to, mga idol, no? So, kaya nga sabi rito, tinatawanan niya lang, di ba? So, ito naman. XRP is going to end the Bank
of international settlement. Ito yung sinabi dito niya. If XRP and Ripple is so good, why isn't JP Morgan using that instead of making their own? Well, because they're evil. Okay, so let's get rid of them. So he goes to WEF and says, okay, well, the Bank of International Settlements, we're going to get to use this. Now, here's the funny thing. If you transfer money across international lines, you pay the Bank of International Settlements. Well, why is that? Well, because 400 years ago, the Rothschilds signed a contract, a treaty, and said any international payment has to pay either BIS or Standard Chartered, both of which they own a piece. So ito mga idol kaya siguro yung mga bangko medyo kinakabahan mga lodi dahil sa mga mangyayari ngayon. Kasi kahit na yung mga simpleng mga crypto exchange medyo magkakaroon na talaga ng bilang mga lods magkakaroon na sila ng bilang. So it's either gusto mong maging mabilis, gusto mong makasabay, kailangan mong gamitin yung technology ng Ripple o hindi. Kung hindi, baka maiwan ka. Parang ganun yung mangyayari. Mga idol, no? Ito pa. Ngayon lang to. California has officially partnered with Ripple to possibly replicating Musk Doge initiative. The new task force aim to transform public services through blockchain and Web3 innovation, mga idol, no? California has over 39 million people with legal papers. Imagine the potential for RXRP. No. A major shift incoming when states like California start exploring blockchain for public services. You know, adoption is getting real. Ripple and XRP positioning themselves at the heart of this is a big signal. Web3 utility is finally moving beyond speculation. So, grabe nga yung mga news. Ito grabe yung mga news sa Ripple ngayon. Pero kita nyo naman, di ba? Tahimik lang. Di ba? Hinuhold lang. Kumbaga, pinipigilan siya. Sabi nga ni Brad Galingas, di ba? Parang yung bola, nilubog mo sa tubig, pinipigilan mo umangat. Ganun yun, mga lods. So, pag binitawan mo yung bola, pong! Di ba? Liparot. Liparot. Okay, ganun yung mangyayari. Mga idol, no? Ito pa. Last na to. Hindi pa to last pala. This law could flip the finance industry upside down. And most people, they don't even see it coming. On the surface, you might think that the Genius Act is just about regulating stablecoins. And while, yes, that's true, it's really the gateway to so much more. It's about establishing the rails for a fully tokenized financial system. And most people haven't even connected the dots yet. Here's what happens if this passes into law. Number one is banks won't be the only institutions issuing digital money anymore. Nope. Now fintech and blockchain companies will finally have regulated paths to issue stable liquidity and asset-backed tokens. Ito, isa to sa reason kung ba't kinakabahan yung mga bangko, mga idol Yung ganyan to. And while, yes, that's true, it's really the gateway to so much more. It's about establishing the rails for a fully tokenized financial system. And most people haven't even connected the dots yet. Here's what happens if this passes into law. Number one is banks won't be the only institutions issuing digital money anymore. Nope. Now fintech and blockchain companies will finally have regulated paths to issue stable liquidity and asset-backed tokens. And this will do way more than just legitimize stablecoins. It's going to open up the floodgates to tokenizing real-world assets. So like we're talking real estate, stocks, bonds, private equities, even invoices or fine art. Like, just take a minute and think about it. If you can digitize a dollar, then why can't you digitize a mortgage or a $10 million building, a birth certificate, a university degree, medical records, concert tickets? Should I keep going? This is how the next era of finance begins. Fractional Lahat na ngayon, mga idol, matotokenize na. ownership of assets, 24/7 trading and settlement, lower fees, less friction, and direct access for retail investors to markets that were only reserved historically for ultra wealthy. And here's what I think. Don't expect Wall Street to just roll over and let it happen easily.
The system, it doesn't give up power without a fight. And well, actually, I guess that's what's been happening over the past 5 years. But now that they got their ducks in a row and all lined up, oh man. While the Genius Act seems pro-innovation, it's also a way to contain that innovation within these regulatory walls. So yes, this is a huge win for blockchain, but it's also a move to domesticate the digital frontier to bring it under institutional control. And if you're smart about it, that's a huge fucking opportunity. And the ones who understand the power and potential of tokenized RWA and position early, well, they're probably gonna love their fucking life in the next 5 to 10 years. Swerte natin, no, mga idol, no? This is way bigger than just a stablecoin bill. This is the new architecture for money. Let me know what you think in the comments. A huge believer in crypto and blockchain and tokenization. I mean, I want the SEC to rapidly approve the tokenization of bonds and stocks. That will simplify things, make things easier. This law could... Grabe. Ano na to eh, malapit na tayo dun eh. Mga idol eh, malapit na tayo sa gusto ni Larry Pink. So, ganun, di ba? So, tsaka yung nabanggit niya dito mga idol, no, na sabi ko nga eh, dito tayo mag-i-start sa panahon na to, 2025. Kung sino yung mga nandito ngayon, kung sino yung mga nakabodega ngayon, nakaposition ngayon, kung sino yung mga long time holder ngayon, kumbaga ngayon, tapos mag-start ka, sa akin, long time ako ngayon. Ganon. Sabi niya, di ba? 5 to 10 years, talagang kayo yung mga magiging big time, di ba? Sabi niya, mga lodi. So, ayun lang, ano lang tayo, mga lods, no? Ito pa si Trump pa, oh. Ito, si Trump, nung nagsalita siya dito, sabi dito ni Amelia, President Trump just said yesterday that the traditional financial system broken and crypto will fix it. Mga idol, no? Si Trump dito parang si Brad Garlinghouse na magsalita eh. Many Americans are unaware that behind the scenes the technical backbone of the financial system is decades out of date, many years out of date. You know that Paul and others are straightening it out, but payments and money transfers are costly and take days or even weeks to clear. Under this bill, the entire ancient system parang dinescribe niya rito yung technology ng Ripple eh, mga idol eh. will be eligible for a 21st century upgrade using the state-of-the-art crypto technology. Who would have thought we would have been saying that 2 years after? Grabe. Grabe mga idol, no? So, eto na, last natin, no? Check natin to. And then XRP is also another one. I'd love to get your thoughts on those assets as well. Yeah, perhaps I'll go in chronological order. So the oldest obviously being XRP. I think an extraordinary depth of capital and a wonderful business. And that team and leadership has been incredibly smart about participating and... Diba? Lagi na lang nasasabi kapag may sinasabi yung Ripple. Lagi ko sinasabi to pag may nagko-comment tungkol sa Ripple, diba? Ng mga CEO, kaya kung sino yung mga malulupit na tao din. Lagi nilang sinasabi na matatalino, mga genius yung mga nasa likod ng company ng Ripple. Diba? So ito sinabi niya din, no, mga Lodi, they're so smart. Team and leadership has been incredibly smart. Oh, incredibly smart. And putting assets to work. And ultimately, its cornering of depth in exchanges, where the majority of flows happen, has been a massive upside for it. It's always been a readily available kind of token for people to purchase in exchanges, and that has meant that people are familiar with it. And often, or more often than not, people trade what they know. And I think because of the depth, it has done very well. I think if you look at the actual 7-day volatility of XRP, it's rather extraordinary for something that's getting so much flow on a daily basis. But again, sophisticated participants and institutions can play that very well, and I think that's continuing to be more and more interesting for folk. And then Extraordinary depth of capital, smart leadership, sophisticated institution, love it. Huge daily flow and still low volatility. XRP isn't just surviving, it's dominating, sabi dito. Mga idol, no? So, ayan, ang lupit ng mga news natin ngayon nga. Ayun na nga, kahit maulan nga. Magbabasa ba tayo ng comment? Haba ng video natin, ha? O, kaya pa yan. Total, ano naman eh. Basa tayo comment nyo, ha? Sabi dito, sikretong BTC Maxi yata tong si Trump at Elon. Lods, historic moment ng crypto world. Lods, hindi na mention si Ripple. Respeto lang man sa pumuntang Ripple representative, kahit thank you man lang. Pero baka nga, overkill niya pag na-mention pa, sabi ni The Boyd.
Si Troy on Wheels, having Ripple on Brad with President Trump is like announcing XRP is the one, which is not really a good move. Tama. Last time nalaman natin kung gaano na lang kadami ang BTC holdings ng USA. So, hindi gagawin ni Trump na isama si Brad dyan dahil parang sinabi niya sa mga kalaban niyang bansa, oh, ito yung gagamitin namin. Mag-ipon din kayo at mag-invest na XRP para sama-sama tayong umangat. Eh yun nga yung iniiwasan ni Trump, na malaman ng kalaban niya yung next move ng USA. At para sa ating mga XRP holders, malinaw na sinabi na din ni Trump na US-based coins ang priority. Hindi pa ba sapat na hint yun para sa atin para di tayo panghinaan ng loob? Hold lang mga brother, let's wait a little more. Tama mga idol, no? Maghintay lang kayo, grabe naman. Ilan taon na ba kayo naghihintay para mainip kayo ngayon kung kailang 2025 na? Ako 4 years na mga idol, hanggang ngayon di pa ako naiinip eh. Gusto ko pang bumaba eh. Sobrang lakas ni XRP, hindi na babanggit, baka mag-panic selling, sabi ni Miausi. Leonardo Lorilla, Boss Jim, nakita ko may XLM ka. Malaki rin bang potential niya sa price? May ETF filing rin po ba siya? Like BlackRock, Grayscale, etc. Sa ngayon, wala pa ako nakikitang nag-apply ng ETF sa XLM, pero para sa akin, goods yung XLM kasi kasama siya sa mga ISO. No? Kasama siya sa mga ISO compliance coins, mga idol, no? So, dun lang. Kumbaga, i-research mo si XLM, idol, no? Kasi medyo mababa pa si XLM ngayon. Pero ang pinakamababa sa... Hindi ako sure, sa mga sikat lang siguro. Kasi may mga bago na ngayon nakasama sa ISO, hindi ko nga alam yung iba eh. Pero may mga, si XDC, meron din ako XDC kasi mababa pa siya eh. Ngayon, sa ngayon ha. May Cronos ba sa BitGet? Opo, meron. Meron nga ako nun Cronos eh. Bumili ako nun nung nakaraan bago mag-pump. Si Hagupit, si Leonardo, at si Joseph Berdin, shoutout sa iyo, si Benz. Idol, bakit kaya wala pa rin pa ding RLUSD sa Binance? Naku, hindi ko alam eh, idol, kung ba't hindi kinikuha ng Binance eh. Nagtatago si Brad, baka matamaan siya ng spotlight, mabuking pa siya, pa si Kabit, play safe lang. Sabi nga, nasan ba si Brad Garlinghouse? Nasa concert daw ng Coldplay. XRP pa din tayo, sabi ni Mentor Jerry, si Alunir yun ha, shoutout din. Mataas din belief ko dyan sa XRP, ramdam ko, sabi niya. BTB, review naman si Shiba Inu. Ngayon wala pa kasi si Shiba Inu, mga idol eh. Titignan ko siya bukas. Bukas titignan ko yung mga coins na hindi natin masyadong nani-news, na nani-news natin dati. Doge, Shiba, yung mga gaming coins titignan natin bukas. Yung RON, XRP, AXS pala, no? Tapos yung Illuvium titingnan natin. Kung sa pagiging neutral lang naman, mas nakikita ko may basihan yung hate ng mga maxi sa XRP. Ikaw ba naman maipit pera mo ng 6 to 7 years? Hindi ka ba may inis nun? Baka nga matrauma pa yung mga pumasok ngayong cycle. Kabilang ako, maswerte kung tutuusin kasi hindi tayo nasama doon sa nabiktima sa XRP nung panahon na nagkaroon ng kaso. 33 pesos pa ako nakabili, kaya profit talaga. Yung mga XRP army naman na galit sa Maxi, yan yung mga na-impluensya ng influencer. Parang pay noon. Noong una, yung mga bago at ngayong cycle lang nakapasok at nabusog sa impormasyon. Kaya nabubulag, tapos sasabihin, hindi mo kasi alam white paper ng pay. Tingin nyo ba papasok kayo sa SLP kahit magkakaroon pa ng isang taon na good news yan? Pero hindi naman ganun umangat. Tingin ko hindi yun lang. Tingin ko hindi. Yun lang naman napansin ko. Ayan, mas maraming iyakin na XRP holders tapos baguhan. Well, baguhan lang din naman ako, 3 years pa lang ako sa crypto. Sa pagkakataon na ito, tingin ko XRP pinaka-promising sa lahat ng coin. Sana tayo ay pumaldo. Paano na, idol ha? Siguro habang nag-type ka, kinikilig ka pa, no? Si Atis Mumits. Salamat sa comment mo. Handa ba ng effort mo, idol ha? Thank you. King Shangsheng, the meme coin is primed to explode 2,600% plus
this cycle and hit 1 trillion valuation according to analyst ng Doge. O Doge, sabi. Albert Iguaton, 0.6 nga ng XRP hanggang ngayon, may hawak pa ako, ngayon pa ba ako susuko? Yun, tama yun. Tiwala lang hanggang dulo mga idol, para sa akin XRP ang lang solid, sabi ni idol. Mentor Jerry, shoutout sa'yo. Shoutout sa inyong lahat mga idol, kaya nyo pa bang maghantay ng matagal, sabi niya. Phil Habis, kaya pala parang yo-yo si XRP ngayon. Ayaw magtuloy-tuloy, pero tiwala pa din ako sa halaga ni XRP hanggat may update si Jeblo. Solid XRP pa rin si idol, no? Phil Habis, Sherham Jumdale, o kung ano man. Solid XRP pa rin idol Jeb, sabi niya. Bernard, baka Pinex na yan. O, Pinet na yan? Baka Pinet na yan? Emmanuel, lakas makabudol sa XRP. Pag nag-moonshot in few years, malaking pasasalamat idol. Pag nakapag-resign sa work at di na matatraffic kahit kailan sa Commonwealth. Si Emmanuel Velasco, shoutout sa iyo idol. Member siya sa atin. Sa taga Commonwealth ka ba idol? May classmate ako dyan si Samuel. Classmate ko nung college. Si Samuel Lianyo, ang pinakabato ng grupo namin. Madakdak yun. Baka kilala mo yun dyan. Commonwealth. Ayan. Si Juno Roblox TV. Kuya Jeb, kahit nagpump, nagbodega pa rin kami. Shoutout sa mga big brothers ko. Si Jiro and Jab. Oy, si Jiro and Jab, shoutout sa iyo. Sabi ni Juro. No, ayan, shoutout sa inyong tatlo mga idol. Salamat sa panonood. Idol po, paano mo nilipat XRP mo from BitGate to Cold Wallet? Sinabi ko na to ilang beses na, Eri. No, nagbibigay nga ng tag. No? Nagbibigay ng tag, may required na ganyan-ganyan, keme-keme. So, yung iba kasi, nilalagyan nila ng number, random number lang, pumapasok naman daw. No? Pero ako kasi, ginawa ko, mas-safe lang ako, para mas-safe. Ang ginawa ko, from BitGate, nilipat ko muna sa KuCoin. Kasi sa KuCoin to Trezor, walang tag na hinihingi eh. So, yun, ginawa ko, ganun lang. Nilipat ko muna sa KuCoin bago ko nilagay sa Trezor. Yun, ganun mga lods. Kasi, ayoko yung i-try yung random number eh. Pero sabi nila, yung sa iba kumakagat daw, pero hindi ko na sinubukan yun. Mas dun ako sa safe. So, ayun. From BitGate to KuCoin, idol. Ayun, try mo muna. Kasi dati kasi meron akong link ng KuCoin dyan. Kaya lang ngayon bawal na raw, sabi ng SEC ng Pilipinas maglagay ng mga ano. Kaya ang nilalagay ko na lang dyan yung ginagamit natin. Pero sa mga pinakabagong video ko lang. Pag pumunta kayo sa mga, kunyari, yung video natin kaninang umaga, wala nang link doon. Nandito lang. Sa pinakaunang-unang video ko lang lagi, sa pinakabago. Kita Kids, si Eri yun na, shoutout si Eri. Royal Jandro Jr. Alejandro pala. Ano ba to? Roy Alejandro. Pag dikit-dikit kasi mahirap basahin mga lods, pasensya na. Kita Kids after 20 years, black in na to, XRP ko. O ayan, shoutout sa'yo. Si Sam DXB, that is good if it's true. Like too good to be true, sabi niya. Pipit Pilisardo, watching pa rin boss idol. Ayan, shoutout sa'yo. Si Lisa Yongson, always shoutout sa'yo. Happy Saturday din sa'yo idol. Si John Robert Damdam, isa sa mga member natin at nagumusuporta sa channel natin. Maraming salamat sa'yo. Basta XRP pa rin hanggang dulo, sabi ni idol. Saludo sa'yo Lods ha. Gagawin na din ba NFT yung ballpen na ginamit ni Trump? Pwede yun mga lodi. Invited ba yung Ripple dun sa White House? Kung oo, at kung meron namang representative kahit wala yung founder, Ripple, okay lang kasi mga busy na tao sila, kaya may time hindi sila makapunta sa mga ganyan. Imagine, no, ano kaya yung pinuntahan ni Brad Garlinghouse na mas importante kaysa dun? Bigla ko tuloy naalala, laging sinasabi ni Brad Garlinghouse, 95% ng kliyente ng Ripple hindi nasa US, hindi US based. Idol. Lagi niyan sinasabi lagi ko naalala yun eh. Pag kasi parang sinasabi, hindi ka sali yan sa US, US sa US.
Pero sabi ko nga, tandaan nyo, hindi naman na, kumbaga, ang mga client, no, ng mga, ng Ripple, hindi US based. Tignan nyo yung Europe. 'Di ba? Sino ba yung babaeng doon, yung sa Central Bank na something? Tapos yung UAE, 'di ba? Sobrang lupit din nun, mga lods, mga mabibigat na partner ng ng Ripple. At iba pa. Kasama yung at iba pa. At iba pa. 'Di ba? Pero yung US, syempre, kung makukuha nila yung US, mas goods kasi most powerful 'yan, tsaka pinakamalupit na 'yan sa mga sa market mga lods. Kung isipin niyo yung CPI tsaka mga PPI, pag nababanggit, gumagalaw yung market, di ba? So malupit din talaga 'yan. A revolutionary payment system. Ano yan, boss? Lodi Coins. Ano yun? Si Scrappy Moo, shoutout. Lodi Coin. Naalala ko yung Lodi Coin. Ayan, panahon ng Axie yan, yung Lodi Coin. Nakulong ba yung mga sutoy na mandarambong dyan? Mga idol? Nakasuhan yun, di ba? Wala na akong balita nun. Hindi pa kasi news yung topic ko nun ng mga panahon na yun. Axie yung content ko nun, hindi pa ako nag-news. Pero kung nag-news na ako nun, baka pero alam ko nabanggit ko yun mga Lodi. Mas maganda na wala si Brad kasi magiging malakas ang paglipad pagtapos baka biglang bumulusok pababa. Oo nga, lumipad tas bumaba. Okay na yan, tamang correction para di shocking. Shout out over here in Bicol, Lord. So ayan, mga idol, malakas ba ulan dyan? Idol sa Bicol, mga Lodi. Dito, lakas ng ulan kasi mula kaninang hapon Pag ganito pa naman malakas ulan, gusto ko yung natutulog kasi meron kaming taas So natutulog ako dun, tapos naririnig ko yung lakas ng ulan sa bubong. Parang ngayon yung pampatulog ko Si Spider Pig. Kaya siguro na-delete yung page ni Edo Parina, boss. Gawa siguro ng pag-expose niya doon sa connection ng Rothschild family sa XRP. Baka ayaw ng Rothschild na exposure. May mga evidence kasi, mga post niya. Baka iligpit na siya. Grabe naman kayo dyan. Ano yan? Delegates yun, mga lods. No? Hindi tungkol sa 80k BTC dormant yung 14 years na hindi gumalaw. Sabi pa nga niya, pagbenta daw lahat yung bumagsak na 20k price ni BTC. Nabenta na nga lahat ng console ng... ayun yung huling content niya, di ba? Binisto niya kung kanino galing yung mga coins na yung 14 years na wallet na nag-withdraw ng 80,000 Bitcoin, di ba? Ayun yung huling nakita kong content niya Hindi ko nga napanood yun. So kung panoorin nyo, kaya pala nawala, mga Lodi. So, ayun yun, yung huli sa naalala ko, idol. Si Atis Moments, ayun, tama ka dyan. Yung sa Rothschild naman, sa tingin ko, may mga ganun din na nababasa ako na sa kanila yung XRP. Hindi ko alam Hindi naman kasi ako sure mamaya kwentong barbero lang yun Pero kung totoo man yun, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanila din yung bangko. Ano ba naman yun? Inaaway nila yung sarili nila. Ayaw talaga nilang isama si Ripple XRP kasi baka daw mag-panic buying agad mga tao. Matibay muna daw. Dami kasing yayaman agad. Baka di na magtrabaho sila at mag-resign na lang sa pinagtrabahoan nila pag yumaman na sila agad. Hoy mga Lods, hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP mga idol Hindi ako financial advisor, lagi kong sinasabi yan. Huwag kayong umasa mga sinasabi ko. Huwag kayong bumili, magbudega at mag-hold ng coins dahil sa akin. Isa lang akong tambay na gustong mag-content ng crypto. Nagtitrip lang ako mga idol. Ayan, at nag-news. Hindi na rin relevant, idol, na pumunta pa si Brad Garlinghouse sa signing. Hindi rin big deal sa Ripple team dahil lahat naman ng crypto ay magbe-benefit sa signing ng Genius Act at new crypto laws. Tama ka dyan, si Richard sa Tadinas. Tama ka dyan, idol, no? Sa batas na to, yung Genius Act law, lahat halos makikinabang dyan. Hindi lang Ripple, hindi lang XRP, lahat, no?
like Cardano, Ethereum, AVAX Link at iba pa. Lalo mga made in US crypto. Ang importante yung implementation ng new law at mag-move forward sila lahat. At mag-profit na tayo lahat na nakakaalam sa crypto. Ayan. So, shoutout sa idol ha. Richard, Tadinas, idol. Giancarlo. Parang ngayon ko na lang ulit narinig si Giancarlo ha. Si Edo, excuse me, si Edo Parina may binulgar na secret at problema ng Bitcoin at yung totoong maximum potential ng XRP. Ngayon, pinasarado lahat ata ng Socmed account niya, as in hinak. Hindi yan mangyayari kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Ayun. Wala na tayong mapapanood na Edo Parina, di na daw siya gagawa ng mga next video content. Totoo ba yan, idol? Ang alam ko lang kasi sa TikTok niya, tapos na biglang sa X. Yung sa YouTube, di ko alam. Hindi pa ako masyado nanonood sa kanya sa YouTube. Kasi, pag nag-upload naman siya sa YouTube, ina-upload niya sa X. So, doon ko na lang pinapanood dito sa X eh. So, mamaya nga, i-check ko kung meron pa siyang YouTube channel. Si Lucky Shade. Dali, ibenta nyo na XRP, benta nyo na lang sa akin. Si Sorbiet. Naging malupiton yung aso sa thumbnail, kaya nalaman ko bigla na hindi totoo na ayaw na XRP. Sakto yung itsura ng aso yun. Hindi ko sinasadya yun, mga lodi. Nangyari lang talaga. Ang point of view kaya wala si Ninong Brad sa okasyon ng pagpirma ni Tito Trump sa Genius Act. Firstmatic yan, may representative na Ripple na pumunta dyan at nakalaan ang pag-appearance ulit ni Ninong Brad sa isa mas importanteng event which ang alin syempre matik na ang announcement na tapos na ang kaso ng Ripple sa SEC green light must be on the way na yan. Kaya kahit anong negative news pa yan, matik malabo mafad. Buying mode until kaya pa ng pera ko bumili ng XRP to the moon. If kung nabanggit pa si ni Tito Trump ang Ripple XRP, matik parang sa Dota lang yan. Rampage na. Kaya ayos lang na stay on the lay low. Oo, yun. Tama si Idol dun. Haba mo rin ha. Mag-comment ha. Si Kevin pala to. Si Kevin Alipio. No? Shoutout sa'yo, Idol. Elmer TV, JC, yun, sakto lunch break. Watching from Macau, Lodi, shoutout sa'yo, Idol. Si Juna Bendaño, always. Pinasign ko na yung presidente ng Trump stablecoin, yumaman tayo, ayan, XRP Army. Sabi ni Salad Channel. Sa tingin ko, opinion ko lang, next year, hindi na natin makikita mababang price ang mga coins tulad ngayon. Sana nga, no? Si Innocentes JR Saliner. Pyrocus. Ang dami pa rin, ang dami pa. Ngamit na yung pangako ha. Idol, paano kaya kung magkaroon ka ng S-line? Ginawa siya para sa crypto magbe-base. Emotional feelings mo. O yan, pag ganyan, mahirap yan. Mga lodi, ang gulo ng line yan. Si Lando Jr. Natural lang na nabanggit yung USDC at USDC kasi sila ang nangungunang stablecoin. Marami pang mas malaking market cap na stablecoin na una kay RLUSD. Pero see you in the future. Do your own research na lang. Si Tito Brad may inasikasong importanteng bagay sa bangko. Pinapalipat na kasi ang laman ng bangko niyang hindi nabubuksan 25 years. Grabe naman yun. Justin Mark, enjoy your profits. Huwag masyado ma-excite. Sabi niya, Idol Ronin Padilla. Pangit talaga yung XRP, Tito J. Wait mo ang Pi Coins. Huyo ka talaga sa kanila. Hindi ko alam kung may ano yung Pi Coins mga lodi. Saka ako na patitignan yung chart nun. Baka siya din talaga si Satoshi, C++ programmer pala siya. Yes po, isa siya sa mga pinakamalupit. Siya nga yung respetado mga idol So baka nga siya. Pero hindi naman natin pwede sabihin yun, di ba? Obusan Junasan, di ba? Mula nun hanggang ngayon, sa palagay mo yung isang post sa X na unti-unting nawawala sa retail ang XRP? At magkakaroon ng blackout news at mga big institution lang ang pwedeng humawak at ano yung tokenized na alam nyo mga lodi, para hindi kayo kagabahan sa ganyan, kaya nga sinasabi ko magkaroon kayo ng cold wallet
No? Kasi nga, di ba, no? Ilang beses na natin binalita yung ganito, mga idol, na tawag dito, pwedeng pagsamantalahan ng inyong XRP. Pwede kasi yun pero hindi ko alam kung pwede mangyari yun. Marami kasing nagpo-post niyan, no? Tambaga sinasabi nila, remove your coins in a crypto exchange, no? Ilagay nyo sa cold wallet para talagang sigurado kayo. Hindi kayo kakabahan, no? Kasi syempre pag nasa crypto exchange yan, hindi nyo control yan, mas control nila nung mismong exchange. So mas maganda kayo yung nagko-control. Diba? Parang sabi nga example ni CMC, common sense, hindi pala, CSC pala. Sabi niya nga, para ka nag-grocery, tapos iniwan mo yung gin-grocery mo doon sa mismong groceryhan. Hindi mo dinala. No, kailangan kukunin mo yung mga coins mo, tatago mo sa sarili mo, ganun, parang ganun yung sinasabi niya. Kaya nakalagay dyan sa description natin yung ating pwede kayo order dyan sa CryptoBilis ng cold wallet. Pero bago kayo order ng cold wallet, i-check nyo muna kung available yung mga coins na bibili nyo sa mga cold wallet. Marami kasi kayong pagpipilian dyan, mga lods. Sela Bila, shoutout sa'yo. Demon Cutter third. Astig na loads sakto. Pa sa 90th birthday ng lola ko sa US ngayon, kasabay ng pagpirma ni Donald Trump ng Genius Act, idol. Pa naman din ni lola si Trump. Ay, si Trump ba yung idol niya? Goods na goods yun. Is TRX set to a breakout as Tron's stable supply hits 80 billion? I don't know. King Shang Sheng, shoutout siya. My dream shoutout si LA. Akala ko freestyle news ulit. Hindi na. Kasi sa ibang bansa, balita din ang malamang kunin ng US government yung mga XRP natin at palitan nila ng stable coin. And in any day, magugulat lahat, wala na sila XRP. So kaya nga mga idol although haka-haka lang yan, hindi natin alam kung pwede mangyari. Actually, hindi ko alam kung pwede mo nilang gawin yan. Pwede ba yun? Maraming magrereklamo kasi pagka ganun. Pero kung sakaling nakatago yung XRP mo sa cold wallet, di wala kang kaba. Di ba? Ganun lang yun. Trump Family Link World Liberfy Financial gets 99.94% approval for token trading. Now, yung Liberfy kasi, World Liberty Financial, token niya ni Trump mga lods Kaya lang, wala ata yun sa hindi ko alam kung saan nakakabili niyan Larry Shalagdan, boss, nung tinatransfer mo yung XRP mo, binili mo ba sa USDC para safe na in the future? Kasi di ba nagkakaproblema sa USDT? Please advise, ano mainam bilhin sa XRP? Ano ba yan, idol? XRP lang. XRP lang bilhin mo. Magkakaroon lang naman ng pair yan if ever na na magte-trade ka, pag-futures ka Pero sa spot, XRP lang, idol. Baka nasa future ka. Sa future ka ba bumibili? Hindi bodega yun, idol. Magte-trade ka dun. Sana next week may God candle na si XRP. Nainip na kayo, idol. Si Mac Delab. George Gonzalez, kaya di nagpapump si XRP, nag-dip kasi BTC. Ito na siguro ang time para mag-decouple si XRP sa market cycle ni BTC. Sige, pagtanggol mo pa ang Ripple, pero sabi niya, pero joke aside, wag kayo padadala sa mga chismis if may tiwala kayo sa coins nyo, go lang. Ayan. Si Bibo, si Janiel Toshiro, shoutout sa'yo. Oy, si All That Just, shoutout sa'yo sa ating super thanks. Ayan, mga lodi. Salamat sa pakapes at sa pakulay, mga lods. No, sa ngayon, kulay blue pa lang lagi nakikita nating kulay. Nag-iiba kasi yung mga kulay niyan, depende mga lods kung magkano yung super thanks. Pero okay lang yan, mga lodi. Salamat sa'yo, idol. All That Just, sobrang solid. Saludo sa'yo. Pangkape mo, lodi. Ayun, sakto.
Sa susunod, pang tanghalian naman, pag nag $10 na ang XRP. Ayun, saludo sa'yo, idol ha. Promise yan ha. Si Scooter, natanggap ako ni Sir. Natanggap ako, Sir, ng mga pinaglumaan o second hand ni XRP. Ano yun? Ano yung gamit? Si Hello, shoutout sa'yo, idol. Si Romy, ayan, shoutout. Si Good Mindset Wisdom. Paldo mga XRP Army at gang. Hanggang kailan yan? Bull run, bro. Depende, idol eh. Depende. Sa akin kasi, ang paniniwala ko is hanggang end ng 2025. Pwede pa nga umabot ng first month o first quarter ng 2026 eh. Pero, mahirap na yun, no? Mahirap ng tiyempohan yun, mga lodi. Para sa akin, it's either last quarter ng 2025, no? Hanggang dun lang ako. Pag sumobra man siguro mga isang buwan, January na 2026. Hindi ko alam ha. Walang nakakaalam niyan, idol. Si Joel Cruz, shoutout sa'yo, Bibo. Akin na lang. Si Anli Popcorn. Ayan, si All That Jazz, shoutout sa'yo all ulit, idol, saludo sa'yo. Junel Nail, at syempre yung ating nag-super thanks, si All That Jazz, siya yung ating champion. Siya yung nag-number 1, so saludo sa'yo, idol. So ayan, grabe, sakit na ng pangako. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol, no? Maraming salamat sa mga nanood. Siguro kung umabot kayo rito, mga idol, like nyo na yung video natin. At baka hindi pa kayo nakasubscribe ha. Maabot na kayo dito, hindi pa kayo nakasubscribe ha. Kulit nyo nun. So ayan, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga lods. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At wait lang. What's up? Subscribe to be subscribe to Jeblov wants to subscribe to me. It's a link in the description. Also, thank you supporting to my dad. Wait. see. Okay. God bless you. I forgot what to say. So, bye.